Makakausap po natin ngayon si Cagayan Valley Governor Manuel Mamba. Magandang umaga po, Governor. Opo, Governor, mula po kagabi hanggang umaga ay marami po ang humihingi ng saklolo sa Cagayan Valley ng mga residente pong natrap sa kanilang mga bahay. So, kumusta na po yung sitwasyon nyo dyan ngayon? Well, undergoing pa rin po ang rescue and relief operations namin dito, no? At mataas pa rin po yung tubig dito sa amin sa Cagayan, no? And the whole stretch of Cagayan River in my province, no? At ito nga po, at nagtutulong-tulungan po ang ating mga PNP, ang ating PDRRMO, our city and MDRRMOs, ganun din po Armed Forces of the Philippines, no? Sa pagre-rescue po, no? We only suspended yung rescue at nights for the last 2 nights, but on daytime po, tuloy-tuloy po yung pag-rescue namin. Humuhupa na rin po dito, pero very slow po yung paghupa ng this is the first time po, no? For so many years, no, na ganito po kataas, no, doon po sa Buntun po, meron po kasi may gauging doon, no, gauging station doon. Umaabot lang po yan sa 11, no, in ordinary times, but this time inabot po kami ng 13.1 meters, no, kaya grabe po yung baha ngayon, no. Umupa ng konti, so about less than a meter, pero mataas pa rin po yung tubig dito sa amin. Opo. Gop, si Alex Santos po to. Good morning, sir. Sapat po ba yung tulong po na naibibigay po sa mga tao natin, katulad po ng pagkain, damit, gamot, at iba pang pangangailangan po dyan, Governor? Yeah, yun po ang ginagawa namin, pero nagpapatulong po kami ng mga air assets at nagpapasalamat po ako, no? Agad-agad naman tumugod si Senator Bongo, no? And we have the Northern Luzon Command na nagpapadala na rin po dito, no, through General Burgos ng mga air assets nila, including the Chief PNP, no? Nagpapadala na rin po dito. In fact, yung RD po ng PNP nasa akin din po dito, si General Nieves, no? At nagko-coordinate po na po kami sa mga rescuers, no? And I was also informed that a C-190 is coming over sa Cagayan, no? Pati po mga rescue teams din po, no? At kami po no? Kami nagpapasalamat, no? Wala na pong ulan dito, no? Medyo makulimlim ng kotse, pero wala na pong ulan yesterday and today. Hopefully ay mabilis po yung paghupa, but we are also trying to contact din po yung Magat para if it's possible na wag na po na silang mag-release ng excess na tubig nila para kahit papaano po ay mabilisan naman yung paghupa ng ating baha dito sa Cagayan. Okay, Governor Mamba, si Angelic Lazo naman po ito. Ilan na po ang naitalang casualties sa Cagayan na idinulot po ng pagbaha dyan? Sabi niyo nga po, nasa 30 meters ang height po ng baha. Governor Mamba? Ay, ano po yun? Hindi ko po naintindihan. Okay, ulitin ko lang po, may mga naitala na po bang casualties, mga nasugatan, mga namatay dahil po sa matinding pagbaha po dyan? Opo. Meron po kaming reported na siyam na casualties, no? The other day pa, meron na pong isang nalunod dyan sa Gataran, pero tiga-Baggaw po ito. And then meron din pong landslide, may 4 po, no, na magkakabahay, no, isang 17, 18, 19-year-old na mga binatilyo at saka yung lola nila 60-year-old. And then meron po na electrocuted din po na 3, no. 2 po yung na-electrocute dyan sa Pared, sa Alcala. And then isa na naman po na isang electrocuted din po kagabi, no, isang rescuer po natin dito sa Linao sa Tuguegarao City. Meron din po tayong drowning incident na naman, isang 42-year-old na male diyan po sa Bacolod, Alcala din po. So we have 9 confirmed deaths already because of itong flooding po na nangyayari sa Cagayan. Gusto ko lang po malaman nyo, no, na wala ho kaming typhoon signals dito sa Cagayan, no, since the start of Ulysses. Pero
Yung tubig po na binuhos niya diyan sa Isabela, no? Isabela, ganun din po sa Quirino, ganyan po sa Vizcaya, Kalinga, and of course Ifugao. Ito po yung talagang dumadating na tubig sa amin ngayon, no? There is also there was also prior super saturation po ng aming soil dito dahil sa sunod-sunod po na ulan at localized na pagbabaha po, especially in the northern towns of Cagayan. Okay. Kaya ito po the last time that we had this kind of experience was 1975 daw po, the residents of Tuguegarao City. At ngayon na lang naman naulit po ito. Governor, si Gani Oro naman po ito, no? Since na nabanggit nyo na wala kayong typhoon signal dyan, ay parang na-caught unaware po yung mga kababayan natin dyan, pati yung mga LGU dyan na hindi masyado bang nakapaghanda dahil wala kayong typhoon signal dyan? And in the meantime, ano pa rin ho ang mabilis nyong ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan dyan sa mga kababayan ho natin na medyo na-isolate dahil sa biglang pagtaas po ng tubig? Well, nakapaghanda po kami. No question about that. We anticipated po ito, no? Dahil nasanay mo po kami sa ganito, no? Na-anticipate. Nagkaroon kami ng preemptive evacuation. Nagkaroon kami ng forced evacuation po, no? We anticipated this, but we did not anticipate how enormous po yung tubig na dadating, no? Kasi last year, ganito na naman po ang nangyari. And prior to this, talaga po merong mga local flooding po kami, especially in the north. Kaya na-anticipate po namin ito, we forewarned our people, no? But akala siguro nila, it's the same magnitude nung last year, no? Kasi last year po, the whole of the last quarter of last year, no? For the last 3 months, talagang ganito po yung experience din namin dito. But this is worse than po. Sabi ko nga, the last time we had this kind was 1975. No, dati-rati po hanggang 11 meters lang po umaabot, no? Pero this time, it went as high as 13.1 meters po. No, this is unprecedented po dito sa Cagayan. First time na mangyari ulit itong ganito. Kaya nga po na-surprise yung iba. But really, we had prepared for this po. But this is worse than what we prepared for. Opo. Governor, nagkaroon po ba ng prior warning sa mga residente na magpapakawala po ng tubig ang mga dam? Para po makapaghanda. SOP naman po yun, no? Yung pagpapakawala nila, kaagad-agad nagbibigay po ng kwan, no? Pero sabi ko nga, talagang saturated na yung soil namin dito and grabe po yung buhos din ng ulan dyan sa bandang Quirino, Vizcaya, no? Ito po talaga, no? So nagsabay po ito. And of course, yung pagpapalabas po ng magat, no? I could not blame them naman, no? Pero dati-rati, ganyan na po yan, no? Basta umuulan na dyan, nagpapakawala na po sila. But siguro we'll try to investigate kung bakit ganon. Pero na-forewarn din naman po kami na magpapalabas sila. Kaya lang, yun nga lang po, there was enormous water po. No? Grabe po yung tubig. At in fact, hanggang ngayon, no? It's almost on its third day now. It's almost in its third day, kaya lang ang taas pa rin po ng tubig dito. Opo, Gop, sususugan ko lamang po ang tanong po ni Yusek Rocky, no? Dahil hindi po natin mabatid kasi po kung anong magiging pong protocol po in every dam management, no? Siguro ang local government po ba, Gob, meron po ba kayong kapangyarihan na pagsabihan po mga management po ng dam na huwag kayong magpakawala? Ang sasabihin siguro rin po ng management ng dam, hindi kami pwede magpigil. Kapag spilling over na, talagang masisirang dam namin kapag manatili po yung dami ng tubig. So ano po mga possible po mga hakbang na gagawin po ng LGU together with the, siguro, anong coordination gagawin po ninyo sa mga dam management po, sir? Ang talagang malaking problema ho namin dito, no? The denudation of our forest, no? Matagal na po ito na problema, no? Naabuso rin po mga forest namin dito, both of the Cordillera and the Sierra Madre side, no? And then the heavy siltation of our riverbeds po, no? Halos wala na po kaming river na makita mo dito. If you come to Cagayan now, talagang ocean na po ito. Hindi mo na po makikita yung river, including the highway. Wala na po yan. So makikita niyo po, I think this is
no, through the years napabayaan po itong mga ito, and I think we have to have a holistic approach on how to do this, no. Ang hirap po kasi na magturo ako kung saan, kasi ito po ay it was a summation ng mga mali na nangyayari sa environment po natin, no. Kaya nga po, and of course, wala pong nangyaring dredging all throughout my lifetime. Wala po akong malaman na dredging na nangyari sa Cagayan River. Yeah. Ganon din po, nag-fail po yung National Greening Program din po natin dito. And unabated naman din po ang illegal logging. Kahit na mayroong total log ban na, nandyan pa rin po yung illegal logging natin. So sa akin po, I think all the sacrifices and all the suffering that we are experiencing now should serve as a lesson to all of us here, no? And it should also open the eyes of the national government. At ko papasalamat po that ngayon lang po pinapayagan yung dredging and the restoration of the Cagayan River, no? Through under the administration of President Duterte, no? We're about to start this po. Sana po makita ito ng DENR, makita po ito ng DPWH, NGB, EMB, that we have to start doing this po, because hindi po pwede ito pang isang taon lang, no? It will have to have a middle and a long-term plan on the dredging of the river and the regreening of our forests in the region. And ito po ay hindi po pwedeng provincial initiative lang. It should be a regional and even interregional initiative, because Kalinga, Apayao, and Ifugao po, lahat din po ng mga tubig ng mga probinsyang ito, papunta po lahat dito sa Region 2 at ultimately ay kami po ang Catch Basin dito sa probinsya ng Cagayan. And I expect po that there will be worse flooding that will come after this, mas worse po than what we are experiencing now. Opo, yan pong sinasabi nyo, Governor. Ano pa po yung kailangan tulong ninyo sa ating gobyerno o sa ating national government? At gamitin nyo na po ang pagkakataong ito na ipaabot ang inyong mga pangangailangan dyan. Ganun din po ang mensahe nyo sa inyong mga kababayan, Governor. Well, unang-una sa aking mga kababayan, ito po, yung sinasabi natin noon pa, that our province is the most disaster-prone province in the north. Ito na po yun. And of course, the city of Tuguegarao is the most disaster-prone city, not only in the country, but even worldwide. So ito na po yun. No? This is just the start of the worst that will have to come. No? Kaya dapat siguro matuto tayo sa mga nangyayari sa atin ngayon. No, pakiusap ko po sa atin lahat, no, lalong-lalo na yung mga responders natin. Ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng sakripisyo na ginagawa nyo ngayon, no. Of course, our partner po, yung PNP, yung Armed Forces of the Philippines, yung Marines, yung BFP, nasanay na po tayo. No, alam na ho natin yung ginagawa natin every now and then, at ako'y nagpapasalamat. Papasalamat po din ako sa mga residente na nagre-responde kahit may COVID, okay lang sa kanila ang adopt a neighbor, no? Because 70% of our evacuees ay nasa adopt a neighbor po, no? Nagtutulungan po ang makakapit-bahay, at ako'y nagpapasalamat po kahit na may COVID, no? At ako'y nagpapasalamat din po sa lahat ng tumutulong dito sa amin. I know this will serve as a lesson to all of us, and let us not forget na ito ay lalalaho every year. Opo. Kaya kailangan po. Papasalamat din po ako, no, sa national government, especially Senator Bongo, no, na kaagad-agad nag-text naman po sa atin at nag-request po tayo ng mga air assets, and I was informed na papunta po dito sa Cagayan, including mga rescue teams na pupunta po dito. Thank you so much po. Kay Mayor Sara, no, padala rin po ng mga tulong na dito. Thank you so much. And of course, the national government, especially the President. At makakaasa po kayo. Kami sa Cagayan, we have always been a resilient people, and we have always been one pag may mga ganito na mga problema po dito sa aming probinsya. Makakaasa po kayo na babangon po kami. Kaya po namin ito. Opo. Governor, may pahabol lang pong tanong ang ating kasamahan na si Joseph Morong ng GMA7. Ang tanong po niya sa inyo, kung meron pa daw po mga residente na na-stuck sa ibabaw ng kanilang mga bubong. Meron pa ho. Mga isolated areas, kasi ang kuwan ho namin sa kanila, paghintay po sila rather than move, no?
Kasi may mga areas po na hindi namin kayang abutin, no? Dahil masyadong malalim at rumaragasa pa rin po ang tubig. Kung makita niyo po kasi ang Cagayan ngayon, parang ocean po ito, no? Tubig po from Cordillera hanggang dun sa Sierra Madre. No, tubig po lahat yan. Hindi niyo na po makikita yung river, hindi niyo na po makikita yung highway. So may mga patse-patse lang po na mga bahay-bahay pa, no? Dahil alam niyo naman, ang lahat po ng mga poblasyones namin, human habitat namin, is all along the Cagayan River, which serve as our highway for so many decades and so many centuries na po. Kaya ganun po yung sitwasyon dito because we are a valley. But anyway, na resilient po kami. Alam ho namin, no? But ako'y umaasa po na hindi nalalaki ito, no? Hindi na magwo-worsen itong sitwasyon namin ngayon. Opo. Governor, salamat po at bukas po ang aming programa at aming istasyon ng telebisyon dito para po kunin ang iba pa ninyong mga pangangailangan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Cagayan Province Governor Manuel Mamba. Thank you po and God bless po sa inyo. Malaking pinsala ang iniwan ng mga nagdaang bagyo, partikular na sa sektor ng ating agrikultura. Kaya naman po upang alamin ang update kaugnay niya, makakausap naman natin si Department of Agriculture Secretary William Dar. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw po naman, Yusek Rocky, at sa lahat po dyan nandyan sa studio. Kumusta po tayo? Apo, kasama ko po si Gani Oro, si Angelic Claso at si Alex Santos. Gaano na po kalaki ang epekto ng sunod-sunod na bagyo dito po sa sektor ng agrikultura? So this morning, Yusek Rocky, from Typhoon Quinta, Rolly at Ulysses, hindi pa kasama yun yung flooding na nangyayari sa Belat, Cagayan. Ay umabot na po ng 10 bilyon yung mga damages natin or losses natin sa agrikultura. At alam natin naman na talagang apektado at talagang malaking dagok na naman dito sa food security natin. Mas lalo na itong tatlong typhoons na ito. 10 billion pesos po ang losses natin. Secretary Gani Oro po, no? As you mentioned, yung damage sa agrikultura napakalaki ngayon. How about yung mga magsasaka ho natin? Mga gaano karaming mga magsasaka as well yung mga mangingisda, yung mga fishermen natin, ang naapektuhan na kailangan yes, go ahead, sir. As of yesterday evening, ang apektado itong tatlong bagyo na ito, 150,000 farmers at total hectareage ay 275,000 hectares. Let me mention, Gani, na in terms of the commodities, kung ano po yung pinakagrabe na apektado, considering itong impact ng tatlong typhoons, ay high-value commodities, kagaya ng abaka, sa Catanduanes or the whole of region sa Bicol ay 1 billion. So with the other high-value commodities, 2.7. So a total of 3.7 billion ang damage po sa high-value crops. Now sa palay naman, ang value nito ay nasa 3 billion pesos yung na-damage. So yung itong 10 billion damage sa agrikultura, kung ikumpara po natin, Gani, Yusek Rocky, Alex, and Angelic, mayroon tayong tinatawag na
na-save dun sa production kasi nag-early warning system tayo. At malaking tulong yung Pag-asa report. They are giving us 10 days before the typhoon arrives. So ang suma total yung na-save natin bago dumating itong tatlong malalaking or malalakas na bagyo ay 32 billion pesos. So ganun po ka-importansya ng early warning system. Opo, Secretary, sa mga figura ho, mga presyo at halaga na inyo pong nabanggit po sa damages, no? Maaari po bang masabi ho ito na isa po itong dahilan para magkulang po tayo ng supply ng pagkain po dito sa Pilipinas? Alex, hindi ko marinig, walang volume. Opo, ulitin ko po, Secretary. Sa binanggit po ninyo mga halaga po ng pinsalang dulot po nito pong bagyo, maaari po ba nating masabi na ito po yung magiging dahilan para magkulang po tayo ng supply ng pagkain po sa Pilipinas? Okay, kung naintindihan ko yung katanungan, mayroon pa ba tayong sapat na pagkain o sapat na food supplies? Unahin ko sa rice naman, ay gawa mataas po yung ating production ngayong taon. At isama natin na yung dumating na importasyon ay itong damages sa rice na 3 billion pesos worth ay ikumpara po natin na 5 days, almost 5 days na consumption natin, rice consumption na wala 5 days. Ang inventaryo po natin, Alex, ngayon ay nasa 90s na bigas nandyan na. So i-minus mo yung 5 araw ay 94 days and a low of 85 days. So 85 days to 94 days, nandyan pa rin yung inventaryo natin. Mayroon tayong sapat na bigas dito sa bansa. Yun. Okay. Meron po ba tayong programa, Secretary, ang Department of Agriculture na maaari pong sumuporta sa mga naapektuhang magsasakat mangingisda dahil marami-rami po sila? At paano po matutugunan ngayon yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan po? Opo, unang-una, Angelique, ay mayroon tayong ibinibigay na kung pwede na silang magtanim doon sa mga iba na naapektuhan kagaya doon sa Bicol, ay handa na po kami na magbigay yung mga buto ng palay, buto ng high value crops, yung din sa mga livestock and fingerlings sa fisheries. So yun po ang unang tulong. Number 2 na tulong po ay meron tayo yung crop insurance or commodity insurance indemnification na basta naka-enroll sila, nakapalista po sila sa Farmers Registry, ay mabibigyan sila ng 10,000 to 15,000 pesos. So yun ang una. Pangatlo po, Angelique, mayroon tayo din loan program na 25,000 for those affected farmers and fisherfolk. Na yung 5,000 within the 25,000 ay pwede nilang gamitin for emergency purposes, and the 20,000 will be for their recovery. So yun po ang nakakasana. Now, on top of all of this, Angelique, mayroon pa tayong 2 amelioration program na umpisa na yung pamimigay namin next week. Yung cash and food assistance sa mga non-rice farmers na ang number nito ay umaabot sa 850,000 farmers. So bibigay po kami ng 3,000 cash at 2,000 in the form of food. Yung 1,000 ay para sa bigas, yung 1,000 ay chicken or eggs ang makukuha nila. The other amelioration program
mas lalo na yung mga apektado doon sa rice tarification law ng mga rice farmers, ay mayroon na rin tayong mga excess tariff from 2019, 2.1 billion. Dito po sa 2020 ay 4 billion na yung nakolekta. So we are lining this 6 billion pesos to give to 1.1 million rice farmers tilling 1 hectare and below. At sana maibigay po natin ito agad-agad itong Disyembre bago mag-Christmas. Opo, Secretary, sa tingin niyo naman po, gaano po kaya katagal bago makabawi yung ating agriculture sector mula pa rin po sa pinsala na idinulot ng mga kalamidad? Now, gusto ko rin, bago ko directly answering that, Yusek Raki, in spite of the pandemic, let me mention na ang sektor ng agrikultura ay lumago pa rin sa second quarter 1.6%, sa third quarter 1.2%. Dito na nga siguro dito sa fourth quarter with the 10 billion more or less na damages ay with all the assistance that we will be now giving ay makaahon lahat o yung ating mga magsasaka na apektado. So kagaya kahapon nasa Bulacan po ako at alam naman ninyo dito sa bandang Pulilan ay late sila nagtanim ng palay kasi walang patubig na galing Angat Dam. So halos aanihin na lang lahat, aanihin na yung palay nila in another 2 weeks. Ngayon ay nabaha, flooded ngayon ang Pulilan, about 10 to 12,000. So talagang apektado ang mga rice farmers. Pero mayroon na kaming transfer kahapon sa Bulacan Provincial Government under the leadership ni Governor Daniel Fernando na mga buto at fertilizers, yung buto ng palay, para in due time sa bandang second week ng December ay pwede na sila mulit magtanim. Ganun po ang aming ginagawa sa lahat po na apektadong areas. So doon sa Bulacan, nag-release po tayo ng 176 million pesos worth of agricultural inputs. Secretary, para doon sa mga kababayan po natin, na lalong-lalo yung mga magsasaka, na humihingi na po at kinakailangan ng assistance mula sa DA, saan po sila maaaring tumawag? Anong proseso ang dapat nilang gawin? Ano pong aksyon? Paano sila makakadulog sa inyo, Secretary? Tama po, ang palagi tutulong sa kanila na mag-facilitate ay ang mga MAUs nila, yung Municipal Agricultural Officers, at isasangguni dun sa probinsya. Mayroon tayong provincial coordinator bawat province at ito yung makikipag-ugnayan po sa kanila para mas mabilis po yung serbisyo at mas mabilis pa yung pamimigay po namin ng mga ayuda. Opo, Secretary, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe kasi bukod po dun sa mga bagyo dito sa Kabikulan na nangyari sa Quezon, dito sa Southern Luzon, ito naman po ang sa Cagayan at saka sa Isabela po. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan? Ang aking mensahe mulit, Yusek Raki, ay mayroon na tayo itong programa na plan. At sana nga, kasi talagang malaki po yung dagok na wala sa high value agriculture, high value commercial crops, ay magtanim ulit tayo. Yung urban agriculture po, mayroon pa rin suporta. Ang ating kagawaran ng pagsasaka, pamimigay ng mga buto, mga seedlings na pwede nang itanim. Kasi gusto natin na mayroon tayong sapat pa rin na pagkain, mas lalo na mga vegetables and fruits dito po sa Christmas season. So yung mga short gestation crops, ay yun pwede po natin palawigin at itanim na para in 1 month or in 2 months ay mag-harvest mulit tayo. This is one way
to helping really prop up again food security in the country, while the commercial farming in the countryside will start their activities again in due time. At aming advisory ngayon ay, kasi marami pa daw base doon sa pag-asa, mayroon pa rin mga darating na mga bagyo. Alam naman ninyo, very risky kung ang agrikultura, pag nagtanim ulit tayo, kagaya nangyari sa Cagayan, sa Cagayan Valley, ay nagtatanim na po kami starting for dry season. Pero naman dito ay mayroon dumating na flooding. This is the after effect ng Typhoon Ulysses. So talagang uulitin po ulit namin yung pagtatanim. So ang advisory po namin, sana with this potential of more typhoons to come until December, ay pwede na lang tayo muna land preparation. Pero ang actual planting po natin ay kung pwede mga second week na ng Disyembre, para ito ay maani po natin bandang Marso yung mga kagaya ng palay at mga mais doon sa Cagayan Valley, kasi sila po yung number 1 sa corn production in the country. Huwag na muna tayo magtanim, baka marami pang itong may dulot na mga challenges brought about by the incoming typhoon. So, sumangguni po kayo sa ating mga regional field offices, sa mga provincial and municipal officers natin sa agriculture na katuwang, para mayroon ugnayan at advisory, para hindi naman masayang itong ating mga pagtatanim o pag-aruga sa ating mga livestock. So again, the whole message is plant po. Babangon po ang Pilipinas, babangon po ang ating ekonomiya, babangon din ang agrikultura, at babangon muli ang ating mga magsasaka at mangingisda. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agriculture Secretary William Dar. Magandang umaga po. Many thanks to all.